Nangyari ito nung kami po ay sa probinsya pa naninirahan. Wala pa ako nung mga panahong iyon. Marami kasi kaming magkakapatid at pangwalo po ako. 3 pa lang na magkakapatid sila Kuya Bert noon. Namamasada po ng tricycle ang tatay namin. Bibihira pa lang ang mga sasakyan sa probinsya noong mga panahong ito. Mangilan-ngilan pa lamang ang mga pampasayrong jeep at tricycle. At may oras ang kanilang pagbiyahe. Kwento ni Kuya sa akin, minsan, nang namamasada ang tatay namin, ay may mga sumakay sa kanya mula sa pamilyang bayan. Katatapos pa lang niyang makapananghalian noong mga oras na yon. Maraming pinamili ang mga pasahero niya. Kung kaya, hitik na hitik sa karga ang sasakyan ni tatay. Magkakaiba sila ng mga bababaan at pawang malalayo. Kung minsan ay nagpapahatid ang mga ito papasok sa kanila nang upang sa ganon ay kaunti na lang kanilang mga lalakarin. Pero may dagdag na bayad iyon. Kaya madalas ay sa tabing kalsada na lang bumababa ang iba sa kanila para makatipid. Nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe, ay bigla na lang nahulog mula sa pagkakaupo ang isa sa kanyang pasahero. At nang kanya itong silipin, ay naisip niya marahil ay nahihirapan itong huminga. Pagkat napansin niyang tila naninikip ang dibdib nito pagkat nakahawak ito doon. Pero kalaunan ay kung saan saang parte na ito ng kanyang katawan humahawak. Nariyang hinahaplos niya ang kanyang leeg na tila ba siya ay uwaw na uwaw. May pagkakataon ring halos sa punutan na niya ang kanyang sarili. Kung kaya naguluhan sila sa kung ano ba talaga ang totoo nangyayari dito. Inihinto na muna ni tatay ang kanyang tricycle at bumaba. Pinuntahan niya yung kanyang pasahero. Nagtulong-tulong din sila na pakalmahin yung lalaki. Pero parang lalo lang itong nagpupumiglas na para bang ayaw pahawak sa kanila. Hanggang sa kanila nang napansin na unti-unti nang nagtatayuan ang mga buhok nito. At nakapagtatakang tila ba iyon ay kusang umahaba. At halos mangisay na rin ito sa lapag ng tricycle habang nakahawak ang dalawa niyang kamay sa kanyang leeg. At nagsimula na ring tumulo ang mga malalapot na laway nito na tila ba hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang sarili. Patuloy nila itong hinahawakan at pilit nilang inaalam kung ano nangyayari sa lalaki, pero ilang sandali pa ay unti-unti nang namuwang dugo sa mga mata nito. Kung kaya ang iba sa mga pasahero ni tatay ay gumawa na ng paraan upang makalabas mula doon sa loob ng tricycle at nagtatakbong palayo habang sumisigaw ng aswang. Ngunit si tatay ay hindi umalis at sinisikap pa rin niyang tulungan yung lalaki. Pero nahalata niyang unti-unti na nagbabago ang anyo nito. Nagulat pa nga siya nang makita niya yung mga mahahaba at matutulis nitong mga kuko na nung unay wala naman. At kahit anong pamamwersa ang gawin niya ay hindi na niya makaya ang lakas nito. Kaya wala nang nagawa pa si tatay kundi ang umiwas na lang rin at lumayo. Pero bago niya tuluyang lisanin yung kanyang tricycle ay hinablot niya yung kanyang jacket kung saan nakalagay yung kanyang dalang patalim. Bago siya nanakbo upang iligtas ang kanyang sarili. Pero nakita niyang tumayo na yung lalaki at siya ang huling nakita nito. Kung kaya siya ang napaginitan. Napansin niyang papunta ito sa kanyang direksyon. Kung kaya, mas binilisan pa niya yung kanyang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa kasagingan
Hinugot niya ang kanyang patalim mula dun sa lalagyan nito. Nung puntong iyon, ay alam na po ni Tatay Kapibi na tama ang sinabi nung ilan niyang mga pasahero na aswang nga yung lalaki. Ngunit ang pinagtatakan niya ay kung bakit bigla na lang itong sinumpong ng kanyang pagkaaswang. Lumabas ang pagkaaswang nito sa katanghaliang tapat na para bang sinasabi na wala itong pinipiling oras. Iginalang mabuti ni Tatay yung kanyang paningin at pinagmasdang mabuti ang kanyang paligid na nung mga sandaling iyon ay hindi na niya talaga kaya pang tumakbo. Halos maputol na kasi ang kanyang hininga sa sobrang paghingal. Nanuyo na ang kanyang lalamunan at nakarinig na siya ng mga kaluskos at yabag na paparating. Kaya inihanda na ni Tatay ang kanyang sarili. Hinawakan niyang mabuti ang patalim na nasa kanyang kamay at buo na sa kanyang loob na lalaban na siya ng patayan. At di nga nagtagal ay lumabas na ang lalaking humahabol sa kanya. Nakatayo ang mga buhok nito na animoy alambre sa tigas at hindi matigil ang kanyang paglalaway. Matindi rin itong humihingal at grabe ang kagustuhan nitong malapas si Tatay. Nang magkaharap na sila, ay dahan-dahan itong lumalakad ng pakaliwa at kanan na nagpapabalik-balik habang bahagyang nakayuko at nakadipa pa ang kanyang dalawang kamay na tila ba umahanap lang ito ng tiyempo ng isang magandang pagkakataon para umatake, na para bang hinihintay lang niya si Tatay na maalingat at magkamali. Pero si Tatay naman, sabi ni Kuya, ay halos hindi na kumukurap at ayaw alisin ang pagkakatitig doon sa aswang. Kahit pa nga hindi iyon kaaya-ayang pagmasdan at talaga pong nakakatakot. Pero kailangan niyang gawin iyon para mabantayan niya ang bawat galaw nito. At bigla na lang siyang dinumog ng aswang. Ngunit nagawa niya namang masaksak ito. Yun nga lang, ay hindi tumalab yung kanyang kutsilyo sa katawan ng lalaki. Nagpagulong-gulong sila sa lupa at sinikap niyang huwag siyang tuluyang makubabawan nito. Ang sabi ni Kuya sa akin, kwento sa kanila ni Tatay, napakabigat umano ng aswang at napakalakas. Hindi pangkaraniwan at matatawaran ang pwersa nito. At nagawa ng aswang na mapatalsik ang hawak niyang patalim. Tumilapon niyon ng napakalayo. Ang akala talaga ni Tatay ay katapusan na niya nung mga oras na yon. Buti na lang, bago pa maidipa ng tuluyan ng aswang ang kanyang mga kamay, ay nagawa pa niyang mahugot yung kanyang balisong na benditado. At siya niyang itinarak sa leeg at sa kaliwang dibdib ng aswang na hindi niya talaga ito tinigilan hanggat nakikita niyang pumapalag-palag at gumagalaw. Mabilis siyang kumilos at inalis ang katawan ng lalaking nakatagan sa kanya. Napansin din niya na napuno ng dugo ang kanyang damit, kung kaya kagad na niya itong hinubad. Nagmamadali niyang binalikan ang kanyang tricycle at umuwi sa kanila. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita ukol sa aswang na napatay. Nagdulot iyon ng matinding takot sa buong bayan. Naisip ng Tatay namin na nanganganib ang kanilang buhay at delikadong manatili pa sila sa bahay na kanilang tinitirahan, dahil siguradong magiganti ang mga kaanak ng kanyang napatay. At tulad nga ng inaasahan niya, walang nagdemanda sa kanya. Wala siyang natanggap na kahit anumang reklamo. Pero sa halip na ikatuwa yun ni Tatay, ay mas lalo pa siyang nabahala. Dahil nangangahulugan lang iyon, nagaganti ang mga kaanak ng kanyang napaslang. Sa isang iglap ay naging matunog ang pangalan ni Tatay dun sa buong bayan nila.
Dahil sa ibang mga pasayro na isakay niya nung araw na nangyari ang lahat ng iyon. Na kahit sila ay nagpatunay na ang nangyari ay pagtatanggol lamang ni tatay sa kanyang sarili. Alam ko pong medyo mahirap na paniwalaan itong mga ikinukwento ko. Sabi din ni Kuya sa akin, noon may mga taong hindi rin naniniwala at sinasabing baka langulang at nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot yung umatake kay tatay. Pero mismo mga pasahero nakakita ng pangyayari ang nagsasabing hindi karaniwang tao ang kanilang nakita, kundi isa talagang aswang. Marami ang nagmagandang loob noon kanila tatay, lalong-lalo na yung kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Marami ang nagpresenta na kanilang tirahan ang mga bakanting lupa na pagmamayari nila. Ngunit ang napili ni tatay ay yung sa isa niyang tuwin dahil sa iyon ay liblib. At ito hindi basta-bastang mararating nino man, kahit pa ng mga aswang. At meron doong mga kalapit. Pero kahit na may mga kalapit silang bahay, ay di man lang nangimi yung mga kamag-anak ng kanyang napatay. Dahil itinuloy pa rin ng mga ito yung kanilang masamang plano. Ngunit hindi akalain nila tatay na kung ano yung kanyang napatay ay siya rin pala ang mga kamag-anak nito. Ang akala kasi nila noon ay nahawaan lamang yung napatay ni tatay. At bagong hawa lamang nung mangyari ang insidente na yon, kung kaya kahit katanghaliang tapat ay sinumpong at umatake. Ang bungangkan pala nito ay mga aswang. At ganong uri pala talaga ang mga ito. Walang pinipiling oras kung umatake. Basta sinumpong ng kanilang pagkaaswang ay manununggab at mananakmal. Isang gabi, habang tahimik na ang lahat at mga nagpapahinga na, ay bigla na lamang nagkahulan yung kanilang mga alagang aso. Buti na lang at hindi pa tuluyang nakatulog si tatay nung mga oras na iyon. Pagkat ayaw niya talagang magpakakampante. At dahil doon, kung kaya napabangon siyang bigla at kaagad na sinilip ang labas ng bahay. Nakakita siya ng isang malaking baboy at aso na nasisiguro niyang hindi alaga ng sino man na taga roon, pagkat hindi ito pamilyar sa kanya. Nasa laki at sukat pa lamang ng mga ito ay sadyang magdududa ka na. Sinabihan niya sila nanay na wag lalabas at manatili lang silang lahat doon sa silid. Kaya kagad na niyang kinuha ang kanyang benditadong balisong at isinukbit sa kanyang bewang. Kinuha rin niya ang pinatulis niyang kawayan na kanyang isinanda lamang malapit sa isa nilang bintana. Nang muli siyang sumili, ay naaninagad niya ang kanyang tiyuhin at isang anak nito na naroon na sa may gilid ng isang puno at sinisipat na ring mabuti ang mga pinaghihinalaan nilang aswang na nag-anyong mga hayop. Kaya dahan-dahan na rin nagpunta si tatay sa may pinto at maingat na lumabas ng bahay. At para maiwasang lumika ng anumang ingay ay dumapa siya at gumapang nang siya ay lumipat ng pwesto. Nakita niya na nagsimula na rin kumilos yung baboy at aso. Nagpunta ang mga ito sa isang gilid ng kanilang bahay. Naisip niyang siya at ang kanyang pamilya talaga ang punteriya ng mga ito. Maya-maya pa ay laking gulat na lang ni tatay nang bigla na lang naglaho yung baboy at aso at ang nakita niyang naroon na nakadapa sa lupa ay dalawang lalaking nangingintabang katawan at kapawalang saplot na anuman. Nung mismong sandaling iyon ay napatunayan niya at nakumpirma na aswang ang dalawang hayop na kanyang nakita. At pawang mga nagpanggap lamang, tuso talaga ang mga aswang. Ginagawa nilang panlilinlang na ito para hindi mo sila mapansin. Pagkataakalain mo, mga karaniwang hayop lamang. Ngunit nagkamali sila ng pinaso sapagkat pinaghahanda na sila ng mga taga roon. At nang abalang-abala ng mga ito na naghahanap ng paraan
upang makapasok doon sa loob ng bahay. Ay dito na sinamantala ni tatay yung pagkakataon. At hindi na siya nagdalawang isip pa na pakawalan ang hawak ng sibat. At tumama iyon sa likod ng isa sa mga ito na kaagad namang napaliyat at kanyang inindang sakit. Nagulat silang dalawa pagkat ang buong akala nila ay natutulog ng lahat ng mga tao. Wala silang kamalay-malay na kanina pa pala sila minaman-manan. At 2 putok ang mabilis na umalingaw. At hindi na nakagawa pang makatakbo ng mga ito at kaagad na bumagsak sa lupa nang sila'y tamaang pareho. At matapos iyon ay lumabas na sa pinagkukublihan nilang puno ang kanyang tiyuhin at pinsan. Nilapitan nilang mga ito na naabutan nilang kapwa pa humihinga. Pero hindi na nila binigyan pa ng pagkakataon at kanila nang tinuluyan ang mga ito. Dahil siguradong babalikan sila ng mga ito kapag kanila pang binuhay. 3 lamang sila na dumali sa 2 aswang at walang ibang naroon. Pinagtulungan nilang buhatin ang kanilang mga bangkay at bago inilibing ay inihiwalay nila ang kanilang mga ulo sa katawan. Dahil nais na maniguro ng tiyuhin ni tatay dahil baka may lahi umanong maranhik ang mga ito at baka magawa pang mabuhay at bumangon mula sa kanilang libingan. Kaya magkaiba ang kanilang pinaglibingan ng katawan ng mga ito at ng mga ulo. Matapos iyon ay mas lalo pang naging alerto si tatay. Tuluyan na siyang huminto sa pamamasada ng tricycle at itinuon na lamang ang panahon sa pagtatanim at iba pang mga mapagkakakitaan na hindi na niya kailangan lumayo pa mula doon sa kanila. Hindi na rin niya naisip pang umalis at lumipat para mga ibang bayan. Katwiran niya, kapag oras mo na ay oras mo na, hanggang doon na lang. At nakahanda siya na harapin kung sakaling magtatangkang muli ang mga kaanak na aswang na kanilang mga napatay na lumusog. Lalo pang lumakas ang loob ni tatay nang may isang matanda ang sumadya sa bahay nila at siya'y kinausap. Matagal silang nag-usap. Katunayan, doon pa nga natulog yung matanda ng isang gabi. Nabaitan sa kanya yung matanda at sinabing siya ng lalaking kanyang hinahanap. Nung una ay hindi pa maintindihan ng tatay namin ang ibig nitong sabihin. Pero kalaunan ay naunawaan na rin niya nang pakitaan siya nito ng mga nalalaman at galing. Isa pala itong antingero at isa ring manlalakbay na mahusay na manggagamot. At dahil sa nagustuhan niya ang mabuting ugali ng tatay namin, ay napili niya ito na siya niyang pinagkalooban ng kanyang agimat pagkat matanda na raw at luba na siyang nahihirapan. Nais na raw niya magpahinga. Ngunit habang nasa kanya pa ang iniingatang agimat, ay mananatili siyang buhay. Buhay, ngunit naghihirap. Pinag-isipang mabuti naman ni tatay ang tungkol sa bagay na yon. Hindi siya katulad ng iba na nagkakandara pa na magkaroon ng anting-anting na taglay. Dahil alam niyang lahat ng bagay o anumang narito sa mundo ay may kapalit. Pero nung huli, matapos na mapagtimbang-timbang at isa lang alang ang lahat, idagdag pa nga ang ukol sa kanilang sitwasyon noon, ay nagpasya siyang tanggapin ang iniaalok na iyon sa kanya nung matanda. Pagkat naisip niyang higit na mas makikinabang ang kanyang mga mahal sa buhay kung papayag siya sa kagustuhan nito. Pagkat sa taglay na kapangyarihan noon ay magagawa niyang may pagsanggalang sila sa sino mang magtatangka ng masama sa kanilang mga buhay. At kwento ni Kuya sa akin, doon nila nakita na hindi pala ganong kadali ang pagsasalin ng agimat. Dahil halos ikamatay daw iyon ng tatay namin. Kumupulog pang araw noon at kumikidlat, pero hindi naman masama ang panahon at napakaliwanag ng langit. At hindi lang umano isang beses tinamaan yung mga punong nasa palibot ng kanilang bahay.
Kaya nang matapos ang pagsasalin, ay napuno ng mga nabaling sanga at mga nalagas na dahon ang kanilang bakuran. Pero mula noon, ay napansin nila ang tatay namin na nag-iba ang kanyang pag-uugali. Naging mainitin ang ulo nito at mas lalong naging seryoso. Naging mas matapang din at mapagsik. Hindi na nga raw nila ito nakikitang ngumingiti pa mula nang magtaglay ng agimat. At wala itong patawad sa mga masasamang kanyang nahuhuli at naaaktuang gumagawa ng labag at masama. Mula noon ay wala nang naglakas loob pa na gumambala at magtangka pa sa amin. Kahit yung angka ng mga aswang ay hindi na naglakas loob pang sumugod doon. Lalo na nang masaksiyan nila kung anong kakayahan meron si tatay. Naging takbuhan siya ng mga tao doon sa lugar ng tsuy niya. Kapag sila ay may sakit o kahit nanakawan, ay kanilang nilalapitan si tatay. Marami siyang natulungan at mas lalo pang naging matunog ang kanyang pangalan. At dahil doon, ay muntik pa nga siyang maitanghal na Kapitan del Barrio. Pero ayaw din kasi ng nanay namin sa politika, lalong-lalo naman ang tatay namin. Kaya hindi rin niya tinanggap kahit ano pang pagpupumilit ng mga kababarin niya sa kanya. Pero nang nagkaisip ako ay hindi ko na naabutan pa si tatay dahil napatay siya ng tambangan ng mga taong may galit sa kanya. Pinagplanuang mabuti ang ginawang pagpatay sa kanya. Itinaon sa isang handaan kung saan naimbitahan siya na maging ninong at kinasabwat ang isa niyang malapit na kaibigan. Kahit sa anong okasyon kasi ay hindi mo si tatay basta-basta mapapakain. Kahit gaano pa kasarap ang nakahain at inihanda nung may okasyon. Dahil nag-iingat siya. Sa mga ganong pagkakataon kasi ay maaari siyang tablan pagkat walang bisa ang kanyang agimat. At kung tumagay man ito ay isa at hanggang 3 lamang. At hindi mo talaga mapapaharap sa inuman. Hindi mo ito mapapababad. Kung kaya, sa ibang paraan siya tinali. Ang buong akala niya ay may pag-uusapan lang silang mahalagang bagay ng isa niyang kumpare. Pagkat nagsabi ito na mayroong isusumbong sa kanya ukol sa nawawala nitong kalabaw. Pero habang sila'y naglalakad na nag-uusap, ay may mga nakaabang na pala at kagad siyang pinalo sa ulo at bato. Kung kaya, natumba siya at hindi na nakabangon pa. Pinagbabaril si tatay at pinagtataga. Pero naabutan pa rin siyang buhay nila nanay at ng mga kapatid ko. Ngunit nagdesisyon si tatay na isali na lamang ang kanyang anting nang siya ay maiuwi na sa bahay. Dahil tulad ng matanda na nagkaloob sa kanya noon, mananatili nga siyang buhay pero luba lang siyang mahihirapan. Pagkat may matitindi na siyang sakit sa kaloob-looban ng kanyang katawan na iindahin. Si Kuya Bert ang napiling magmana sana noon, ngunit tinanggihan niya ito pagkat ayaw niya ng magulong buhay. Mula kasi na magkaroon si tatay noon ay naging magulo na raw ang pamumuhay namin. Kung kaya ang pangalawa sa panganay naming kapatid ang siya nagka-interes at tumanggap noon. Nang mamatay na si tatay, matapos siyang mailibing, ay lumipat na uli kami at nagpakalayo-layo. Wala rin kaming pinagsabihan kung saan kami pupunta at maninirahan para magsimula ng bagong pamumuhay. Nag-aalala kasi si nanay na baka hanggang sa bago naming lilipatan ay maasundan kami ng mga taong nasagasaan ni tatay at may matinding galit sa kanya. Pero makalipas lang ang halos 2 taon ay nagbalik doon ang pangalawa naming kapatid na si Kuya Daniel at nagiganti ito. Umabot hanggang sa bago naming kinaroroonan ang ginawa niyang paghiganti para kay tatay. Binalikan niyang lahat ng may kinalaman sa pagkasawi ni tatay at wala siyang pinatawad. Ni isa sa kanila ay wala siyang pinalampas. Naging wanted ito at mula noon hanggang ngayon ay hindi na namin ito muli pang nakita.
Kung kaya hindi malinaw sa amin kung buhay pa ba ito o patay na. Pero malakas ang kutob naming napahamak na ito. Dahil kung buhay pa sana ito, kahit papaano, ay magagawa pa niyang magparamdam sa amin. At tulad nga ng kasabihan, naniniwala talaga ako na ang taong nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Sabi ni nanay, matagal din po itong naging laman ng usap-usapan doon sa kanilang bayan noon. Ito po ay karanasan ng pinsan ng nanay ko na si Uncle Pilong. Ayon sa paglalarawan ni nanay, si Uncle Pilong ay mabait at maalalahanin. Masipag din po ito at tumutulong talaga sa kanilang mag-anak. Kaya kahit mahirap ang buhay nila noon, ay hindi sila sumasala sa pagkain. Dahil na rin sa pagtsatsaga ni Uncle Pilong. Nang maganap ang trahedyang ito, ay 20 anyos na sila. At tutubo kasi ni nanay ang pinsan niya. Bukod sa mga gawain sa bukid, ang isa pang pinagkakabala ni Uncle Pilong noon ay ang pag-uuling at paggawa ng suka mula sa nyug. Isang araw, nagulat na lang sila nanay nang mabalitaan nilang napatay umano si Uncle Pilong. Talagang hindi sila makapaniwala dahil napakabait nitong tao at mahusay ding makisama. Kaya kahit abala silang nagtatrabaho nun sa bukid, ay iniwan talaga nila ang kanilang ginagawa at sumadsad sa bahay nila Uncle Pilong. At doon nga ay napatunayan nilang patay na nga ito. Nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit nito. Noong mga panahong iyon ay hindi pa uso sa kanilang lugar ang imbalsamo, lalo na at malayo ang sa kanila. Nasa bulubundukin kasi silang bahagi ng kanilang probinsya. Kung kaya, kapag may namatay ay isang gabi lang ang lamay at kinabukasan ay inililibing na rin kagad. Kwento ni nanay, naabutan pa raw nilang bangkay ng Uncle Pilong bago pa ito mailagay sa ginawa nilang ataol. Wasak ang katawan nito na ang dami ng mga malalalim na sugat. At sabi pa ng mga kamag-anak nila at ibang mga taong naroon, may mga nawawala itong bahagi ng kanyang laman loob. At ang matunog na usap-usapan ay inatake ito ng aswang. Hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang. Pagkat may ilang mga pangyayari na rin noon doon sa kanilang probinsya na kinasasangkutan ng mga aswang. Pero hindi rin kasi ito madalas na nangyayari. Taon din ang binibilang bago may mangyaring ganon. Kung kaya nga, ati pa rin ang paniniwala ng mga tao noon sa kanilang lugar. Kahit pa marami na rin noon ang nagkukwento na nakakita sila mismo ng aswang, ay marami pa rin hindi naniniwala. Pero ang nangyari kay Uncle Pilong ay kakaiba. Ngunit may ilan pa rin sarado ang isip at hindi pa rin talaga naniwala. Nalaman nila nanay ang buong istorya nung gabi ng lamay. Bali nagpunta talaga silang lahat ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Pagkatapos silang maghapunan noon ay umalis na sila ng bahay. Dahil malayo pa ang kanilang lalakarin papunta sa bahay ni Uncle Pilong. Nang dumating sila doon ay marami na ang mga taong naroon. Napansin nila nanay na iyak ng iyak ang mga magulang at mga kapatid ni Uncle Pilong. At napansin din kaagad nila nanay na tila lahat ng tao ay nakatuon ng pansin
sa isang taong nagsasalita. Hindi ito taga roon sa kanila, kundi taga-kabilang bayan, kung saan natagpo ng bangkay ng Kulpilong. Kung kaya naisipan din nilang makinig sa sinasabi ng lalaki. Kwento nito, galing raw siya sa bahay ng kanyang kumpare dahil nakipag-inuman. Hindi niya sigurado kung anong oras na siya umuwi, pero malalim na umanong gabi. Nang nangangalahati na siya pauwi sa kanila, bigla siyang may nakasalubong sa daan. Binati niya raw ito ng magandang gabi, pero hindi ito gumanti ng pagbati sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya, ay napansin niyang marumi yung lalaki at nakakaawa ang kanyang mukha. Namumutla din ito na para bang wala ng dugo sa pagkaputla. Nakiusap ito sa kanya at humihingi ng tulong. Ang akala niya ay may kasama ito at iyon ay napahamak. Kung kaya iyon yung kanilang tutulungan. Iyon ang una niyang naging pagkaunawa. Kaya nagmamadali naman daw siyang sumunod doon sa lalaki, na habang naglalakad sila ay panay ang lingon sa kanya nito at itinuturo ng kanyang isang kamay ang direksyon kung saan naroon nung sinasabi nito. Sumuot sila sa masukal na bahagi ng bundok. Halos may 15 minutos din silang naglakad hanggang sa makita niya ang isang katawan na nakaandusay at naliligo sa sarili nitong dugo sa kakahuyan. Kaya nagmamadali niya itong nilapitan. Pagluhod niya sa tabi ng katawan ng lalaking nakahiga sa lupa, ay tumambad sa kanya ang nakakakilabot at kalunos-lunos na sinapit nito. Nagtamo ito ng maraming sugat at halos lahat ng iyon ay malalalim. At napansin niya kaagad na wala na itong buhay. At nagulat siyang bigla nang makita ang muka ng bangkay. Agad niyang hinagila yung lalaking nakasalubong niya sa daan na siyang nagturo ng bangkay, ngunit hindi na niya ito matagpuan. Bigla siyang nangilabot pagkat itinuro nito mismo sa kanya ang sariling bangkay kung saan matatagpuan. Pagkat yung bangkay na nasa harapan niya ay iyon din yung lalaking nakasalubong niya sa daan. At iyon nga ay isang Kulpilong. Pagpapatuloy pa ng lalaki, ang akala niya ay nagawa na niya yung gustong ipagawa sa kanya niyang Kulpilong. Pero nagpakita pa ito sa kanyang panaginip. Ipinakita sa kanya kung paano ito walang awang nilapa ng aswang. Nananlaban pa umano si Kulpilong, pero lubang malakas yung aswang at hindi niya talaga ito kinaya. Sa panaginip niya ay nakitaan niya ring nanigas ang katawan ni Kulpilong at hindi nakagalaw. Kung kaya malayang naisa katuparan ng aswang yung masama niyang balak. Sabi pa ng lalaki, ipinakita din sa kanya ni Kulpilong yung mukha ng aswang at isa yung babae. Hinihingi ng mga magulang at mga kapatid niyang Kulpilong yung larawan ng babaeng tinutukoy ng lalaki na nakita niya sa kanyang panaginip. Ngunit hindi niya raw iyon mailarawan. Pero kung kanya itong makikita, ay agad niyang makikilala. Bigla naman nagkaroon ng komosyon. Nang hindi sinasadyang matabig ng isang babae yung mga baso ng kape na dala-dala ng pinsang babae ni nanay. Nakatawag talaga yun ng pansin sa mga taong naroon na nakikipaglamay. At panandali ang nawala ang atensyon doon sa lalaking nagsasalita na siyang nakatuklas sa bangkay ng Kulpilong. At napuntang lahat ng kanilang pansin
doon sa babaeng nakasagi sa mga baso ng kape na nagmamadaling umalis. Kaya biglang sumigaw yung lalaki at iniutos na pigilin yung babae. Dahil bigla itong nagduda kung anong dahilan ng babae, kung bakit ito nagmamadali at tila ba may iniiwasan. Ngunit bago pa nila ito mahawakan upang pigilan, ay mabilis na itong nakalabas ng bakuran. Pero hindi sila tumigil. Kanila itong sinundan. Dalang kanilang mga itak at kahoy na pamalo ay hinabol nila ito. Kwento ni nanay, marami ang humabol ng mga kanayo nila. Nakasama rin sa mga humabol ang tatay niya at tatay niyang kulpilong, dalawa niyang pinsan, at yung lalaking taga-kabilang bayan. Maya-maya ay nakita nilang bumalik na ang karamihan sa kanila at sinabing hindi na nila naabutan pa yung babae pagkat bigla raw itong naglaho. Pero yung mga malapit na kaanak ng kulpilong at yung lalaki ay hindi pa rin nakabalik. Hanggang sa nauna nang umuwi sila nanay kasama ang mga kapatid niya sa kanilang bahay. Nang mga madaling araw na ay nagulat sila nanay. Nagising sila nang marinig ang tinig ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa bahay ay agad na nanghingi ng kape ang tatay nila. Kung kaya, ipinagtimpla naman ito ni nanay. Habang nagkakape, ay kinuwento nito na nahuli nila yung babae. At ito yung sinasabi ng lalaki na ipinakita sa kanya ng kulpilong sa panaginip. At totoo ngang aswang yung babae. Dahil nung huli, ay inilabas din nito yung tunay niyang anyo. Na sinubukan pa raw silang ipailalim sa udom nito. Buti na nga lang at marunong din pala yung lalaki na taga-kabilang bayan at nakontra niya kaagad yung ginagawa ng aswang. Kwento pa ng tatay ni nanay sa kanila, matagal bago nila napaamin yung babae. Bigla nilang naitanong kung nasa na yung babaeng aswang. Hindi kaagad nakasagot ang tatay ni nanay at napatingin lang ito sa kanila. Maya-maya ay sinabi nitong mas mabuti nang hindi nila malaman. Pero nahulaan na nila nanay kung anong kanilang ginawa dahil na rin sa binitawang pananalita ng tatay niyang kulpilong na hindi siya papayag na hindi niya maipagiganti ang kanyang anak, na kung mabibigyan lang raw siya ng pagkakataon bago mailibing sa kinabukasan sa kulpilong, ay isasama niya sa hukay yung may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Kaya kahit hindi sabihin ng direkta ng tatay ni nanay sa kanila, ay malinaw na kung ano yung sinapit ng babae. Nailibing siyang kulpilong na nakamtan niya yung katarungan sa malagip niyang sinabi. Sabi ni nanay, mula nang mangyari iyon, ay naging maingat na sila at iniwasan na talagang magpagabi pa sa daan. Kahit na yung mga lasinggero sa lugar nila ay hindi na naglalakas loob pang dumayo ng inuman, lalo na at alam nilang sila ay gagabihin. Ang pamilya naman nila nanay at mga kaanak ay naging alerto rin dahil sa pangambang baka balikan pa sila ng mga kalahi ng babaeng aswang. Inisip kasi nila na baka alam ng mga ito na bumisita yung kanilang kalahi sa lamay ng kanyang nabiktima at hindi na muling nakabalik pa. Kaya kapag may nagagawi sa kanilang ibang tao, ay talagang listo sila nanay. At mula din noon, ay hindi na sila nawawalan pa ng mga pangontra sa aswang. Pero sabi ni nanay, minsan na rin silang pinaraanan ng aswang sa bahay nila. At hindi lang isa
ang nagtangkang bumisita sa kanila. Buti na lang at naroon noon ang ilan nilang mga kaanak na lalaki dahil magpapagapa sila. At awa naman ng Diyos dahil sa kanilang pag-iingat ay hindi naman na nasundan pa yung nangyaring iyon sa pinsan ni nanay na si Uncle Pilong. Matagal ko na sanang gustong ibahagi itong naging karanasan ko. Pero nagdadalawang isip ako noong una dahil medyo maselan po. Pero gusto ko talagang maipadala at maibahagi sa inyo. Kaya naisipan ko na lang na ibahin yung mga pangalan. Matagal na itong nangyari, pero hindi pa rin talaga mawala sa isipan ko. Mayroon po kasi akong naging kaklase nung nag-aaral pa ako noon sa probinsya na naging kaibigan ko rin nung uli. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Maricar. Mabait si Maricar, Sir Pipi. Kung kaya nga, madali ko siyang napapalagayan ng loob. Malayo po ang pinapasukan kong paaralan noon mula sa amin. Isa lang naman ang pinaka-highway na nag-uugnay sa lahat ng bayan sa aming probinsya. Maliit lang po kasi ito. Kaya mula sa amin ay isang sakay lang. Pero malayo. Yun lang kasi ang nag-iisang paaralan ng kolehiyo doon sa amin. Kaya madalas ay ginagabi na ako sa pag-uwi. Nasa 2 taong ko na noon sa kolehiyo. Pero nang maging kaibigan ko na nga si Maricar, kahit paano ay naging maalwan ang lahat para sa akin. Dahil minsan ay kanya akong pinapatulog sa kanila. Malapit lang kasi doon ang kanilang bahay. Kaya kapag may balak akong doon matulog sa kanila, ay nagpapaalam na ako sa amin. At sinasabi kong hindi ako makakauwi at doon kanila Maricar matutulog. At nagbabaon na ako ng damit. Mabait naman ang pamilya nila. Tahimik lang ang kanyang mga magulang. Yung 2 naman niyang kapatid ay hindi rin mahirap pakisamahan. At para naman hindi nakakahiya, kung anong meron sa amin ay dinadala ko na rin kapag matutulog ako sa kanila, tulad ng mga gulay at prutas. Nagbabaon na rin ako ng pang-ulam at nag-iiwan din ako sa kanila ng bigas. Kaya nung mga panahon na iyon ay masasabi kong maayos at masaya ang takbo ng aming buhay. Simple lang pero payapa. Kung minsan ay sinasama ko rin sa amin si Maricar. At kahit yung pamilya ko ay nababaitan sa kanya, ngunit sadyang may mga tao talagang kampo ng demonyo na yung utak at pag-iisip ay pinaghaharian ng kasamaan na punong-puno ng kalayawan at nasa ng laman na kung sino pa yung naturingang siyang gagabay at dapat na kumakalinga sa amin bilang mag-aaral nila sa kanilang paaralan, ay siya pa palang sisira ng aming kinabukasan. Ang tinutukoy ko ay yung aming gurong lalaki sa isa naming aralin na hindi ko na lang papangalanan. Wala kasi akong maisip na pangalan na babagay sa pagkatao niya. Ang angkop lang kasi talaga sa kanyang pangalan ay yung mga pangdemonyo. Nung una, hindi ko pa
natunugan kaagad yung masamang intensyon nito kay Maricar. Akala ko yung paglapit-lapit niya sa amin ay walang anumang kahulugan. Yun pala, may maitim ng balak ang hayop na iyon. Maganda kasi si Maricar. Bukod sa may angkin nitong taas, ay wala ka talagang maipipinta sa kanya. Makinis at maputi ang kanyang balat, ang malasutla at kutis porsilana, ika pa nga ng iba. At ang kanyang muka ay parang hugis puso, maamo na may mapupungay na mga mata at binagayan na mga pilikmatang nakapilantik. Manipis din yung mamula-mula niyang mga labi at may matangos ding ilong. Nakatamtaman lamang ang taas. Kaya maraming nagkakagusto talaga kay Maricar. Maganda din naman ako pero walang-wala yung ganda ko pagdating kay Maricar. Kaya nga siguro na humaling yung manyak naming profesor. Yung paglapit-lapit sa amin nung guro ay naging mas madalas pa, na pati sa pagkain namin ay inaabangan talaga kami at sinasabayan. Nahihiya naman kami tanggihan ito noon dahil nga sa guro namin siya at baka masabihan pa kami na malisyosa. Hanggang pati sa aming pag-uwi ay sinasabayan na kami nito. At tila ayaw din patalo sa mga kapwa naming kamag-aral na nagkakagusto kay Maricar. Na para bang gusto niya talagang mapa sa kanya ang kaibigan ko. Hanggang sa naitsakwera na ako at bihira nang makasama si Maricar. Dahil na rin sa demonyo naming profesor na iyon. Ako rin kasi sa sarili ko ay nakakaramdam na rin ako ng pagkailang. Para kasing panggulo na lang ako sa kanila. Pakiramdam ko ay isa na akong malaking istorbo. Kaya ako na rin mismo ang nagkusa. Gumawa na rin ako ng paraan para umiwas. Lalo pa nung napapansin ko na kahit naman si Maricar ay parang wiling-wili at tila gusto rin naman niya yung presensya ng professor na iyon. Pero hindi naman nawala yung pagkakaibigan namin. Hindi na nga lang kami nagkakasamang madalas dahil lagi nang nakabakod sa kanya yung guro na iyon. Mabilis na lumipas yung mga araw hanggang sa nagulat na lamang ako nang isang araw ay hindi na pumasok si Maricar. Kinutuban na ako ng hindi maganda nang pati yung guro namin ay hindi na nagpakita. At dahil sa pag-aalala at pagmamalasakit na rin sa aking kaibigan ay pinuntahan ko ito sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya ako hinarap at nagdahilan na masama raw ang kanyang pakiramdam. Sabi ng nanay niya ay baka nahihiya ito dahil sa kanyang sinapit. Doon ko nalaman na tinakasan na pala ito nung mapagsamantala naming guro matapos niyang mabuntis si Maricar. At ang masaklap pa ay mayroon na pala itong pamilya na nasa karatig lalawigan namin nakatira. Kahit malumanay yung pagsasalita ng nanay niya habang nakikipag-usap sa akin, ay ramdam ko yung sama ng loob nito dahil sa nangyari sa kanilang anak. Pero ang mga sumunod na nangyari ay talagang hindi ko lubos na inaasahan. Hindi maabot ng isipan ko kung paanong naganap yon. Parang hirap talaga akong paniwalaan na nangyari ang mga bagay na iyon. Simula kasi nang malaman kong nagdadalang tao na siya,
ay sinikap ko pa rin puntahan ng madalas upang alamin ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa hinarap na rin niya ako at humingi ng paumanin sa akin. Sa madalas kong pagbisita ay nabanggit sa akin ni Maricar na hindi niya talaga ginusto na siya ay mabuntis. Pero inamin niyang tinanggap niya yung guro namin at naging sila. Pero wala talaga siyang balak na gawin yung bagay na iyon. Kaya lang ay niloko siya nung guro namin. Nangyayain siya nito sa isang handaan at magsinungaling. Pakiramdam pa ni Maricar ay mayroon daw itong inilagay sa kanyang ininom. Kaya sabi niya, pinuwersa siya at labag talaga sa kanyang kagustuhan ang ginawa ng kanilang guro sa kanya. Pagtatapat pa niya sa akin noon, ay ayaw daw niya yung kanyang pinagbubuntis. Matindi yung galit na kanyang nararamdaman noon para sa aming guro. At nais pa nga niyang idamay yung bata, pagkat ayaw daw niya talaga noon. Pero lagi ko siyang pinapayuhan at pilit kong pinapaunawa sa kanya kung ano yung mas makabubuti. Nang mga 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay minsan pa akong dumalaw kay Maricar. Tulad ng dati, ay may dala akong mga sariwang gulay at prutas. Pagdating ko sa kanila ay nakasarado yung pinto sa harapan ng kanilang bahay. Kung kaya, umikot ako sa likod upang doon ko na lang ilagay ng diretso yung mga dala ko sa kanilang kusina. Sanay na kasi ako sa kanila at hindi na rin naman kasi iba ang turing nila sa akin. At ganoon din naman ako sa kanila. Pero laking gulat ko nang maabutan ko ang isang babaeng nakalupasay sa lupa sa tapat ng lababo. At abalang-abala na may pinapangus ito. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa nakita kong nagkalat ng mga dugo. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok at nanlilimahid siya sa dugo. Wala itong tigil sa pagmuya at pagkagat habang nakayuko. Na tila ba sarap na sarap sa kanyang kinakain. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko dahil sa aking nakita. Naintakutan talaga ako dahil malinaw na sa akin kung anong uri ng nilalang yung nasa aking harapan. Pagkat nakita ko ang maliit na kamay at paa, nakabahagi ng kanyang kinakain. Isa itong aswang. Napasupa akong bigla. At tila doon pa lang niya ako napansin. Kaya bigla itong napatigil at tumingala. Napatingin siya sa akin. Nagkalat ang dugo sa kanyang bibig maging sa palibot nito. Pati ang kanyang mukha ay halos mabalot na rin ng malansang dugo. Yung takot na nararamdaman ko ay napalitan bigla ng awa nang mapagsino ko ang aking kaharap. Si Maricar, ang matalik kong kaibigan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang damayan sa kung anumang sakit na kanyang nararamdaman, lalo na nang makita ko ang luha na nangilit sa kanyang mga mata. Pero tila huli na ang lahat. Kaya mas minabuti ko na lang ang lumayo na muna. Kaya nagmadali ako. Iniwan ko na siya at mabilis na nilisan yung lugar. Nalaman ko na may lahi pala talaga silang aswang. Na ipinagpasalamat at naunawaan ko kung gaano pinahalaga ni Maricar yung aming pagkakaibigan. Dahil ni minsan
ay hindi nila ako pinadaanan ng kanilang mag-anak. Hindi nila pinagtangkaan ang aking buhay at hindi rin nila ako hinawaan. Yun nga lang, marahil ay hindi talaga gusto ni Maricar yun ang nangyari sa kanya. Nung huli, nabalitaan din namin at naging matunog yung usap-usapan doon sa aming paaralan ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng mapagsamantala naming guro na iyon, na malakas ang kutob ko may malaking kinalaman ang mag-anak ni Maricar. Ayon sa kwento ng kaibigan ko, nangyari ito noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Isang araw, habang nasa loob sila ng kanilang silid-aralan, tulad ng karaniwan, ay nagkakaingay umano sila ng mga kamag-aral habang inihintay ang pagdating ng kanilang guro sa sunod nilang aralin. Nang biglang nagsalita ang isa nilang kaklase na si Alma, na kanyang pinapatigil ang mga kamag-aral nilang nagkakaingay at nagtatalo. Ngunit hindi nakinig ang mga ito at nagpatuloy. Kaya minsan pang sumigaw ang kaklase nila na si Alma. Sa pagkakataong iyon, ay narinig nila ang napakalakas na boses nito, na nakita nilang bigla na lamang magkakasunod na sumara yung jealousy ng kanilang bintana na yari sa kahoy. Magkakasunod na tumiklop ang mga iyon, na nung huli ay parang hinila pa ng ubod lakas ng kanilang pinto, na sumara iyon ng kusa. Nagtaka silang lahat at natahimik. Gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan. Nasabi pa ng kaibigan ko, kung yari lamang sa salamin ang mga jealousy na iyon, ay siguradong nagkapasag-pasag na. At nakapagtataka umanong, ganun-ganun lamang na nagsara ang mga iyon, sapagkat matigas isara ang mga nasabing bintana. At hindi lamang iyon ang kanilang ikinagulat. Magkahalong takot at pagkamanga ang kanilang naramdaman nang makita nila ang kanilang kamag-aral na dahan-dahang umaakyat sa pader nilang dingding, na nakaharap pa rin ito sa kanila. Kitang-kita pa talaga nila ang dahan-dahang paghagod ng mga paa nito sa pader habang umaakyat, na para bang may humihila sa kanya paitaas, hanggang sa maabot na nito ang pinakakisame at taas ng silid. Nanatili ito ng matagal doon, na naabutan pa nga ito ng gwardya ng paaralan at ilang gurong nagsipuntahan ng marinig ang matindi nilang pag-iingay at pag-iiyakan. Grabing takot ang kanilang naramdaman, na yung iba pa nga ay napagulgul na, habang yung iba naman ay hindi na napigilang maihi bunga ng matinding takot. Pero sabi ng kaibigan ko, wala namang naging pagbabago sa itsura nung kanilang kaklase habang nangyayari iyon. Normal lang ang mukha nito, pero parang mayroon talagang sumanib dito, pagkat parang wala ito sa kanyang sarili at hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon kung sa kanyang sarili lamang. Matapos ang insidente, kinausap sila ng masinsinan ng kanilang mga guro at pilit na pinaunawang imahinasyon lamang ang kanilang mga nasaksihan at hindi yun totoo. Pero
Hinding-hindi umano nila makakalimutan iyon. At alam nila kung ano ang totoong mga nangyari. Sigurado sila na naganap ang kababalagang iyon. Pagkaunawa nila, kaya pilit iyong ginagawa ng kanilang mga guro noong mga panahong iyon ay para mapangalagaan yung kapakanan at reputasyon ng kanilang paaralan. Simula noon ay naging katatakutan na yung silid na iyon at talagang naging bantog sa kanilang paaralan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-aral ay na-trauma talaga at hindi na pumasok pa. Marami sa kanyang mga kamag-aral ang lumipat at kasama na dito yung kaklase nilang si Alma. Bakasyon noon sa kanilang paaralan at naisipan nilang magpunta sa probinsya ng isa nilang kaibigan. Hindi naman ito tawid dagat pero napakalayo umano ng kanilang biniyahe sakay ng bus. 5 silang lahat noon, bali 3 lalaki at 2 babae. Ang 2 babae na sina Michelle at Laika, ayun pa lang ang unang pagkakataon na makakasama sa kanila sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya talaga namang excited ang mga ito. Marami silang plano na magkakaibigan noon kapag dumating na sila doon sa bahay nila Andy. Kwento ni JC, maayos naman ang kanilang naging pagbiyahe. Nang sapiidin na nila yung pinakabayan ng probinsya, ay bumaba na sila ng bus. Mula doon, ay sasakay pa sila ng tricycle papunta sa bahay nila Andy. Pero nagpasya na muna silang mamili ng lahat ng kanilang mga kailangan para sa gagawin nilang mga aktibidad tulad ng paliligo sa talon. Naisipan na rin nilang bumili ng pasalubong. Habang naglilibot sila sa bayan, ay nawili naman yung 2 babae nilang kasama sa pamimili ng mga damit. Kung kaya, iniwan muna sila nila JC at sinabing babalikan na lang. Nang nakapamili na sila ng lahat ng kanilang mga kailangan, ay kanila nang binalikan sina Michelle at Laika. Pero nagulat sila nang maabutan nilang nakikipagtalo na ang mga ito sa mga tinderang naroon. Kaya mapilis silang namagitan at inawat ang kanilang mga kaibigan. Nakinig naman ang 2, pero nang tatalikod na sila at aalis na, ay muli silang nakarinig ng mga hindi magagandang salita mula sa isang tindera. Kaya napalingong muli si Michelle at hinarap yung babae. Sinagot niya ito at nakipagpalitan na rin siya ng mga maaanghang na salita dito. Napansin naman ni JC na tila may ibinubulong yung isa pang tindera. Kaya nag-alala na siya. Naisip din niyang baka kuyugin na sila at pagtulungan ng mga taga roon. Baka pagkaisa na sila. Kaya sa pilitan na nilang hinatak ang kaibigan at pilit na pinatigil. Nakita pa ni JC na panay ang paghingi ni Andy ng paumanhin sa mga tindera pero ayaw talagang tumigil nung isa. Patuloy pa ito sa pagbabanta. Habang yung 2 naman ay masamang nakatitig pa rin sa kanila na akala mo ay kakainin sila ng buhay. Na humahaba pa ang uso ng mga ito
mahabang matalim at pailalim na nakatitig sa kanila. Nang bumabiyahe na uli sila, papunta na sa bahay nila Andy, ay doon nalaman nila JC na nagalit pala ang mga tindera sa kanilang kaibigan nang hindi nila pinili yung damit na kanilang tinitingnan. Katwira naman nila Michelle, masyado daw kasing mahal ang turing ng mga tindera na sa palagay nila ay napakalaki nung ipinatong ng mga ito doon sa maaring totoong presyo noon. At nang hindi nga sila pumayag, ay patuloy daw na ipinipilit ng mga ito ang damit sa kanila. Na nung hindi talaga sila pumayag na iyon ay bilhin, kung ano-ano nang hindi magagandang salita ang sinabi ng mga ito sa dalawa. At doon na nga nagumpisang magkasagutan sila. Sinabi naman ni Andy na kalimutan lang nila ang nangyari at humingi na rin siya ng paumanin sa dalawa nilang kaibigan dahil sa hindi magandang inasal ng mga taga sa kanila. Nang naglalakad na sila papunta sa bahay nila Andy, ay halos magkasabay na dumaing si Michelle at Laika ukol sa pananakit ng kanilang mga ulo at sikmura. Sinabi ni Andy na kanila na munang tiisin dahil malapit na sila sa kanilang bahay. Pero napailing ang dalawang dalaga at sinabing hindi na nila kaya. Kung kaya, pinaupo na muna nila silang dalawa sa ilalim ng puno. Nagpasya si Andy na siya na lang muna ang dumiretso sa kanila para makahingi na rin ng tulong sa kanyang mag-anak. Pagdating niya sa kanila ay nataon namang bukod sa kanyang mga magulang at kapatid ay naroon din ang kanyang tiyuhin at mga anak nito. Isang manggagamot ang tiyuhin ni Andy. Kaya agad niyang sinabi sa kanila na naroon ang kanyang mga kaibigan na naghihintay at nagpatulong siya. Mabilis nilang pinuntahan sila JC at Carlo kasama na ang dalawang babae na nung mga oras na iyon ay nagsusuka na at nanghihina. Pagkakita ng tiyuhin ni Andy sa kanila ay agad nitong nasabi na masama na ang lagay ng mga ito. Kaya pinabuhat na niya sila Michelle at dinala sa bahay nila Andy. Doon ay agad silang ginamot ng tiyuhin ni Andy na si Mang Alfonso. Sabi nito, mabuti na lang at kanya pa umanong naagapan dahil kung hindi ay siguradong ikamamatay umano iyon ng mga dalaga. Ikinuwento ni Andy yun nangyari. Kaya lalong naisiguro ng kanyang tiyuhin na tama nga siya dahil may nagpalipad hangin umano sa dalawa. Naisip naman ng tiyuhin ni Andy na ibalik yung masamang orasyon na iyon doon sa nagbigay, na walang dudang iyon ay yung isa sa mga tindera na nagbanta pa at animoy mayroong binubulong. Simula noon, ayon kay JC, tuwing mapupunta siya sa ibang lugar ay iba yung pag-iingat ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na sa mga taong noon pa lamang niya makakasalamuha.